Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung likod, si Freddy. At aking topic po ngayon, ang content ngayon ay imbang prayer rally dyan sa Maynila, sa Liwasang Bonifacio, na umabot sa 7 araw straight. 7 araw na straight, ay nabigo pa din sila na mapabaksak ang gobyerno, na tinatawag nila to na prayer rally. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kakaibahan ng prayer rally. Ito ay fake prayer rally na ang nagsalita dito ay mga anti-government ni PBBM. Okay? Nangunguna na ho dito ay si caretaker ng gobyerno, habang ang ating presidente ay busy na nakikipag-usap dyan sa Berlin, Germany, at ito ay papunta pa sa Czech Republic upang ayusin ang kinabukasan ng ating bansa, upang magkaroon ng mga kalakalan at hanap buhay na pwedeng magtrabaho sa Germany, lalo yung ating mga nurses, at dyan sa Czech Republic ay mga factory workers o ibang mga skilled workers na pwede na makakatulong upang guminhawa ang mga pamilya ng itong mga overseas Filipino workers. Nakaka-alarma ho itong ginagawa nila na sinasabi nilang prayer rally, pero ang kanilang goal ay pabaksakin ang gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay pinangungunahan, pinakita lang ng ating Pangulo pag iniwan niya ang caretaker na si VP Sara Duterte. Habang wala siya, ay sinasaksak siya ng punyal sa likod nitong si Vice President Sara Duterte. Pero hindi niya magawang take over ang gobyerno, kasi ang militar at ang Philippine National Police ay nasa presidente, kasi sila ay professional at kanila iginagalang ang ating Philippine Constitution. Ngayon, nagsalita dito sa prayer rally dito. They said it's about 50,000, but hindi ho ganon. Nagsimula sa mga ganyang tao, nagtapos din sila sa ganyang karaming tao. Kaya hindi sila natuloy para pabaksakin at ang plano nila na pumunta sa Malacanang at pababain ng ating presidente. Hindi nila nagawa yon. Nabigo sila. We call it failed attempt. Okay? Failed attempt to the downfall of President Bongbong Marcos Jr., who is doing a great job for the economy of the country. At kasama na dyan po ay si Maharlika, na narin sa Los Angeles, California. Sila naman ho, lahat ay mga tawag dito, mga failure din. Yung mga executive secretary na lumalaban din. Yung dating press secretary ni Duterte na nagsasalita din. Si Senator Robin Hood Padilla. Si Senator Bato de la Rosa, kasama rin yan. Si Senator, yung super alalay ni Dugong Duterte, no? Ay nandyan din. At ang nakakadismaya, iniwan ng Pangulong Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Pilipinas under the caretaker of VP Sara, pero sinaksak sa likod. Nakalulungkot, pero yan ang katotohanan. Hindi nila maantay ang 2028 at gusto na nilang pabaksakin ang gobyerno. Bakit na maaga pa? It's only 2024. 4 more years to go. Okay? Ngayon, ito ay ipapakita lang ang ilang bahagi na prayer rally at Jericho March, no? By JDB Comments Pro-Filipino. Okay? JDB, konti lang. Okay? Konti lang, at lagyan natin to ng credit, at maraming salamat. Total, ang ating naman hadikain ay
Hindi para sa upang ikalat at i-share natin sa mga taong, mga Pilipino. At kami po ay nagpapasalamat sa tuloy-tuloy niyong pagsuporta sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na isipin mo, nagtatrabaho. Hindi madali magtrabaho na lilibutin mo ang iba-ibang parte ng mundo, iba-ibang country, just to sell the Philippines. Okay? Ito po. Maganda rin ang kanilang pastor para sa mga miyembro ng DDS. Dahil para sa mga DDS, para mapamagsasabi si DDM. Sabi nga nila, nabukol daw sila. Palagi kita magtabutan. But anyway, shoutout po AJ. Ikaw AJ, ano masasabi mo? Masasabi ko, failure. Failure siya kasi nakita ko, kaunti lang yung tao talaga. Hindi naman yung kalahati ng plaza, hindi pa puno. Inikot ba? Ikot-ikot lang siya. Inikot ko siya. Spiritual ko siya pag-bilog. Ayan po. Failure siya. Meron pa ako papakita, no? Ito po si Go Philippines. Sa mga parin. Ito po ang dating Pangulong Duterte. Kaya ko na-elected ako under this constitution. It says that I serve 6 years. Then after that, umalis ako. Pero itong mga tao talaga. Nakita po nyo ang pagmumura. Ito'y sinabi nilang prayer rally para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ano nangyari? Naging politika at nananawagan sila na talagang pabaksakin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi nila talaga maintay ang 2028. Pero nabigo pa rin sila. Kasi yung kanyang karaming, hindi naman marami ito eh. It's about, sabi niya 50,000. Pero sa kita nyo, yung Plaza Bonifacio, napakaliit yan para sabihin 50,000. Okay? Palagay na assuming 50,000. Pupunta ka sa Malacanang, sa ganong tao. Palagay mo kaya may mangyayari. Yung mga kudita ng mga nangyari noon, yung pag-aalsa, yung mga people's power, ay talagang umabot ng halos milyon ng mga tao. Kaya noon ay si Marcos Sr. ay bumaba. Tapos si Joseph Estrada ay bumaba rin. Di ba? Bumaba rin. So, ganyan ho. Ang kanilang pakay ay para ibaksak ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi nila nakaya. They keep on trying. Ang sabi nila, lalo to si Maharlika, nananawagan upang kayo ay umaten sa mga rally pero walang umaaten. Sila lang, yung mga church member lang ang umaaten. Yung iba nga, hindi nga pinapansin yan eh. Maski na yung mga news, wala ako nakikita. Yan. At ang masama po rito ay si VP Sara Duterte ay umaten dito calling for, ang tawag nila dito, prayer rally, calling for Marcos resignation. Baliktarin kaya natin, calling for VP Sara resignation as Secretary of Education. Kasi just imagine, maglalagay ka ng kabinete mo, pero hindi pala sumusunod sa iyo. Parang ikaw ay nasa kumpanya. Sa kumpanya, na ikaw ang presidente ng kumpanya, pero yung mga branch ng manager mo sa mga different department ay hindi sumasang-ayon sa iyo. Ano gagawin mo? Paano mo mamimit yung goal or quota kung hindi tumutulong sa iyo? Kumbaga sa basketball player, ikaw ang coach,
Ikaw ang coach pero yung mga player mo hindi sumusunod. O sa pamilya, ikaw ang padre de pamilya. Gusto mo umangat ang pamilya mo, pero hindi ka sinusunod, hindi ka nire-respeto. O sa siyang mag-asawa, ikaw ang padre de pamilya, pero di sumusunod sa iyong misis mo. Aasenso kaya kayo? Parati kayo nagbabangayan, parati kayo nag-aaway. Walang teamwork. Ano sa palagay nyo? Siyang kayo pupulutin. Hindi po maganda yung ginagawa ng ganyan na walang kaayusan. Itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte. So, ganyan no ang Vice President she graced the prayer rally at Diliwasan Bonifacio Tuesday, March 12, which was organized by supporters of Kingdom of Jesus preacher Apollo Kibuloy. Yan. Bakit siya imagine na lang po. Nagtiwala ang ating Pangulo. Ginawa pa rin siyang caretaker despite of all the odds. Ito ay isang pagtataksil sa bilang kabinete. Kasi siya ay department head ng DepEd. At ginagamit niya ang kanyang tungkulin, impluwensyahan ang Department of Education. Ano nangyayari sa ating kabataan? Mababa na nga ang ating levels when it comes to education. Pero ano nangyayari? Kung ako si Pangulong Bongbong Marcos, ay kailangan ko i-terminate itong si Sara Duterte as Secretary of Education and look for an effective secretary. Kasi kailangan po natin mapaangat ang quality of education in the Philippines. We need it badly. Kasi sayang ang ating pagganda ng ekonomiya if ang ating education ay napakababa ang standard. Okay? Ako ba'y tama po? Ilagay na lang po niyo isang comment. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please press the red button below so that you could subscribe to my channel, and it's all free. And give me a big likes and make some comment. I do hope that I could see you again in my next vlog. In God we trust, never hold your peace.